O bakit nyo naman isusoli yung mga inutang nyo? Ikaw utang nyo lang, hindi ba? Saka, di naman namin kayo sinisingil. Pasensya na ho kayo. Hindi na ho namin kailangan ng pera. Saka salamat na lang, sir. Tuloy na po kami. Sige ho. Ganon, ha? Yun na kailangan, ha? Ano nangyari doon? Bakit tumanggi sa grasya yung dalawang yan? Paano, boss? Umepal na naman niyang si Totoy. Nakakuha ng donasyon dun kay Ana Molina at yun ang ipinamudbud sa mga tao. Ayun. Kaya naman pala, bossing. Sinasabi ko na nga ba yan si Totoy? Salot sa negosyo natin yan, eh. Kaya dapat patayin natin niya uli si Totoy. Huwag tayong magsawa. Ngayon pa. Ngayon pang nabubuo na ang plano ko kay Totoy. Hindi na. Huwag niyong gagalawin si Totoy. Buo na ang desisyon ko. Entiendes? Eto na mga friends. Ano itong bagong balita na nakarating sa amin? It seems na may bagong love daw ang sikat na singer na si Ana Molina. At sino naman kaya ang lalaking ito? At kailan kaya pakikilala ni Ana Molina ang kanyang sikat love sa madlang people? Sabi... Oh, baka meron kang gusto sabihin sa akin, Ana. Inay, hindi pa ba kayo nasasanay sa showbiz? Alam niyo naman sila, mahilig sila mag-invento ng mga kung ano-anong chismis. Naku, Ana, sana nga chismis nga lang ito. Oo naman, Nay. Naku, Ana, ewan ko na sa'yo. Hindi ko na alam talaga ano gagawin ko sa'yo. Sana hindi ka nagsisinungaling. Oh, Cecilia, huwag ka nang malungkot. Sabi naman ng itay mo, sandali lang daw siya mawawala. Sana po bumalik na siya agad. Babalik din yun at araw-araw kanyang ipapasyal. Tignan mo. Saan ka ba galing, Ana? Kayo na ka pa iniintay ito si Miguel, ah. Ana, mabuti yata dalhin ko si Cecilia sa kwarto niya. Sige pa. Dandahan na. Dandahan. Ana, Miguel, ano bang ginagawa mo dito? Ana, baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang manager mo. Hindi ko nakakalimutan yan. Gusto lang naman kita makita eh. Ana, I miss you. Ano ba, Miguel? Gaya ng sinabi mo, manager kita. At hanggang dun na lang ang pwedeng relasyon natin. Ilang beses na natin pinagdadaanan to, ah. Pero Ana, Kung ipagpapatuloy mo to, Miguel, maaasiwa ako. Hindi ko alam kung paano pa tayo magtatrabaho. okay. I apologize. Pagod ako. Papahinga na ako. You know your way out. Ano ba yun, iho? Hanggang ngayon, kay Ana pa rin ba tayo? Kailan mo kaya siya pwedeng makalimutan, ha? Kung kaya kong gawin yun. Dati ko pa sana ginawa. La. Baka namang hindi niyo ako kilala, La. Hindi ako marunong sumuko. Yes, sir. Sige. Ay, excuse me, Totoy. Telepono. Hindi sinabi ko sino eh. Hello? Totoy. Kailangan ka pumunta sa gym. May importante akong ipagagawa sa'yo. Ay, hindi pa ho tapos ang trabaho ko rito. Totoy, wala akong pakialam tungkol sa trabaho mo. Hindi ho talaga ako makakarating.
makakarating ka. 5:00. Sigurado ka bang nagsayaw lang talaga kayo ni Totoy? Yun lang talaga ang ginawa nyo. Ano pa ba naman kasing gagawin namin? Magsayaw lang. Wala naman na, itanong ko lang kasi baka meron kayong umislight kayo, gano'n. Sayaw lang ba talaga? Slight na ano? Excuse me, Miss Anna, you're next. Be ready in 10 minutes. Okay, I'm ready. Okay, thank you. Nadinig mo 10 minutes daw. Huwag puro kung anong pagsayaw ang iniisip mo dyan. Alika na kaya? Hi, Miss Anna! Hi. Pwede ba kita ma-interview? Sige. Sige. Uy, Miss Anna, sino ba itong mystery guy na nachichismis daw sa'yo? Ano ba pangalan niya? Ay, Mary, ikaw na daw. Kailangan ka na daw sa loob. Halika na. Sasagalin lang po. Kailangan na po siya. Sorry po. Pasensya na po. Okay, sige. Oh, ano na ba? Ano na-score mo sa anak ko? Wala pa rin ho. Alam niyo naman kung gaano katigas ang ulo ng anak niya. Di bale, Miguel. Pasasaan ba yun, di kayo rin dalawang magkakabalikan? Sana nga po. Ate! Kaya na pa walang imig dyan. Problema ba? Si Totoy kasi hindi siya umuwi sa bagong bahay na tinutuluyan niya. Ibig sabihin, magdamag silang magkasama ni Ana. Sabi na nga, be. Si Totoy ang dahilan, ba't ka nagkakaganyan? Pigilan mo kasi nararamdam mo para sa kanya. Alam naman natin na kailangan laban kay Ana Molina eh. Yun nga yung masakit, Steve. Alam kong walang laban ako kay Ana Molina. Kaya ang sakit. Ang sakit-sakit talaga.
Ana? Ano ibig sabihin to? Bakit kasama itong lalaking to? Magandang umaga po. Magpapaliwanag po ako. Hindi ko kinakausap ko. Ano rito, ano? Palayasin mo itong lalaking to ngayon dito. Inay, hindi ko palalayasin si Totoy. Sinusuwi mo talaga ako, Ana? Hindi ba pinag-usapan na natin to na hindi ka na makikipagkita sa lalaki yan? Relax. Relax, Miguel? Paano ka marirelax? Na sobrang tigas ng bating to! Miguel, Inay, mabuti na rin na nandito kayo. Gusto kong sabihin sa inyo na kami na ni Totoy. Isang linggo na rin ang relasyon namin. Hindi totoo yan! Hindi ko matatanggap yan! Inay, kailangan niyong tanggapin sa ayaw niyo't sa hindi. Morning, Coach. Hindi ho talaga ako makakarating. Makakarating ka. Alas 5. Coach, mukhang maghahating gabi na. Pawing ko na ang mga boxer. Mukhang di na dadating si Totoy. Sino may sabi sa'yo hinihintay ko si Totoy? Kung gusto niyo magsinuwi, magsinayos kayo! What's good about the morning? Kape ho. Ilabatiban mo sa tumbong mo! Uwi muna ako. Alam mo, Tay, ang saya-saya ko po ngayon. Kasi po, tinutuon niyo po yung pangako niyo na pagbalik niyo, parati niyo po akong dadalawin. At alam ko din po na nagmamahalan na po kayo ni Tita Ana. At botot po ako sa kanya. Kaso lang po, Tay, yung inay po niya, galit po siya sa'yo. Shhh! Silya, pakainin mo lang, pakainin tatay mo. Sige na, sige na. Nay, Huwag mo ako matawag-tawag na inay. Suway ka namang anak. Nay, alam kong nagagalit kayo. Pero nakikiusap po ako, Nay. Sana naman po tanggapin niyo na si Totoy. Hindi ko matatanggap si Totoy. Inay, mahal ko si Totoy. Siya po ang buhay ko. Hindi siya ang lalaki para sa'yo, Ana. Nay, siya lang. Mula pagkabata pa lang namin. Nay, mahal niyo ba ako? Oo naman. Ano ba naman tanong yan, Ana? Natural na mahal kita. Anak kita eh. Kung mahal niyo ako, di ba gugustuhin niyo na maligaya ako? Oo naman. Nay, si Totoy po ang kaligayahan ko. Wala na pong iba. Kaya, please lang po, Inay, nakikiusap po ako.
Sana po tanggapin niyo na si Totoy. Sige. Kayo rin. Baka biglang hindi na lang kayo nakakatanggap ng sustento. Tatanggapin niyo na ba si Totoy? Oo na. Sige, oo na. Thank you, Inay. Thank you, Nay. Love you, Nay. Huwag ka na umiyak. Ang ganda naman ng ngiti mo. Napakasarap ba ng kinain niya mula sa pera ng anak ko? Pasensya na po kayo kung nakaka-istorbo kami. Mabuti naman, alam mo, Totoy, nakaka-istorbo kayo. Iisa lang halo ng bitukan natin. Kulay lupa. Ang pinagkaiba lang natin, kami yumaman. Ikaw, mahirap ka pa rin. At may breeding na ako ngayon. Kaya, Totoy, kung meron kang gustong sabihin, handa akong makinig. Magsisimula po akong muli. Magsusumikap. At sana po, huwag niyo pong pagdudahan yung pagmamahalan namin ni Ana. Alam ko po sa puso ko, isang araw, makakaahon din po ako. Talaga, Totoy? Ilistyo mo lang lahat yung mga pinagsasabi mo. Ilang tao na sa Barrio Gapas ang sumikat at yumaman? Si Ana lang yun. Meron siyang talent na minana sa akin. Eh ikaw, ano ba ang talent mo? Basagulo. Hindi ka yayaman dun, Totoy. Pero alam mo, tama ka eh. Dapat nga hindi ko pagdudahan ang pag-ibig mo sa anak ko si Ana. Dahil natural lang, nakikinabang ka sa anak ko eh. At ang buong pamilya mo, pati mga alaga mo, palamunin namin. Kaya alam ba, Toy, nakakapal ng mukha mo, kalalaki mong tao. Oh, napapahiya ka ba? Wag! Dahil totoo naman eh, di ba? Ngayon, Totoy, huwag mo akong pangangakuan ng mga magandang kinabukasan na sinasabi mo sa akin dahil ang unahin mo, buhayin mo muna ang pamilya mo. Okay ba, Totoy? O, tignan mo, kalmado ako ha. Hindi ako sumisigaw. May breathing na kasi ako eh. Mga kasama! May bisita tayo! Si Totoy ba to? Wala dito si Coach Fredo. Totoy, alam mo ba, simula nang sinirmunan mo kami ng pagka-Pilipino, hindi na siya pumunta rito. Totoy, welcome. Ikinagagal ako ang desisyon mo na magpunta rito. Tingnan mo ako, Totoy. Sa lugar na ito, ako lang ang makikita. Sa lugar na ito, boses ko lang ang makikinig mo. Lahat ay walang saysay, maliban kay Coach Fred. Ang unang batas ko dito ay boxing.
Kaya kalimutan mo na ang pagiging arnisador. Ang pagiging arnesador ay tanda na yung pagka-Pilipino. Hindi ko magagawang talikuran ng pagiging arnesador. Sapagkat ang pagiging arnesador ko ay tanda ng aking pagka-Pilipino. Sinusuway mo ba ang unang batas ko? Hindi ako pwedeng makinig sa inyo. Hindi ako pwedeng sumunod sa inyo. Totoy, naparito ka para baguhin ang buhay mo. Anong nakita mo sa pagiging arnisador? Anong hinita mo ron? Medalya? Nakain mo ba ang mga medalya? Nagkamali ho ako ng pagpunta rito. Salamat. Napakayabang ko. Walang kinalaman ng boxing sa pagka-Pilipino natin. Sports to, sports. Isa kang probinsyanong walang isip, Totoy. Bakit di mo kami gayahin? Ginagamit ang utak. Manila boy to! Tama, Totoy. Mas mabuti pang umalis ka na lang dito. Huwag mo na lang silang pansinin, ha? Ikaw dapat hindi pansinin. Boksingierong laos. Hindi. Dapat silang pagsamahin. Kasi ginawang negosyo ang boxing. At isa namang ayaw kumita sa boxing. Kasi may kulang dito. Naligo ka tuloy na wala sa oras! Aba, nakubad pa! At nagsampal pa. Mukhang hindi nasindak sa dami natin, ha? Ang lalaban, ha? Wala na yung mo! Tirahin na yan! Oo nga! Pagsahin mo na yan!
Miguel, hindi pwede mangyari to. Hindi pwede makatuluyan ni Ana yang hampas lupang yan. Hindi siya karapat-dapat sa anak ko. Alam niyo, napakatigas ng ulo ni Ana. Ang hindi ko maintindihan, Miguel, ano ang nagustuhan nitong anak ko dyan sa Totoy na yan? Ikaw ang dapat mahalin ni Ana eh. Ikaw ang gusto ko para kay Ana. Alam niyo, sana nga ganyan mag-isip si Ana. Dahil nagmumukha na akong tanga dahil pinagpipilitan ko ang sarili ko sa kanya. At alam kong pinagtatawanan na ako ng ibang tao. Lalo pag nalaman nila na pinagpalit ako sa Totoy na yan. Huwag mong isuko ang sarili mo kay Ana. Ano naman ho ang magagawa ko? Eh ayaw nga sa akin ni Ana. Pag-iwalayin mo. Miguel, matalino ka. Kaya mong gawin yun. Nakikiusap naman ako sa'yo, Miguel. Nagmamakaawa ako sa'yo. Makakaasa pa ako sa'yo. Kailan ba naman ako tumanggi sa inyo? Akala mo magaling ka? Mali. Hindi boxing ang ginawa mo. Hindi yan ang mag-aahon sa kabuhayan mo. Tama ang galit sa dibdib. Sapat ang lakas at nag-uumapaw ang determinasyon. Mali ang proseso. Boxing, Totoy! Boxing! Iho, nakahanda ng pagkain. Hindi ho ako nagugutom. Alam ko, pag ganon ka katahimik at halos nagsalubong na yung mga kilay mo, may problema ka. At alam ko ang problemang yan. Problema. Problema na naman kay Ana. Di ba? Alam nyo, ang hindi ko lang naman matanggap, kung bakit mas mahal ni Ana yung Totoy na yun kesa sa akin. Ano bang meron siya? Lahat ng ginawa ko para kay Ana, nabaliwala. Nang dahil lang sa Totoy na yan. Ano bang kailangan kong gawin para patunayan kay Ana na ako ang lalaki para sa kanya? Hindi Totoy na yun. Iho, huwag kang maging insecure sa Totoy na yun. Si Ana ang tanga dahil hindi kanya pinili. Kaya, kalimutan mo na ang babaeng yon dahil hindi niya nakikita ang swerte niya sa iyo. Kaya kung ganong klaseng babaeng yan, maghanap ka na lang ng iba. Hindi. Si Ana ang mahal ko. At hindi ako papayag na matalo sa Totoy na yan. Hindi ako matatahimik hanggang di mapasa akin si Ana. Gagawan ko ng paraan para maghiwalay silang dalawa. Yan si Ana. She's mine. Whether she likes it or not. Anong binabalak mo? Kalimutan mo na ang lahat na natutunan mo sa bundok at sa kalye. Mula sa araw na ito, ay bubuksan ko ang pintuan ng bagong buhay mo. Saring mo pasasabugin kung ano man ang nasa dibdib mo. Totoy, sa puso at sa kaluluwa, boxing! Simulan natin ang leksyon. Bumalik ka sa iyong pinanggalingan sa may pintuan hanggang sa makarating ka sa ring. Lakad na!
sa wakas ay mapapayag mo si Totoy. May pangangailangan siya at pagboboxing lang ang solusyon. Kaya lumapit siya sa akin. Ano man ang dahilan niya, wala na akong pakialam doon. Ang importante sa akin, mahawakan ko ng muli si Totoy. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan si Totoy. Wala po sanang mangyaring masama sa kanya. Ihanda mo siyang mabuti. May nakahanda na akong laban para sa kanya. Kanino? Kay Macho Grande.